Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with evidence na po. Booking! Nakakahiya. Parang, nako, grabe mga kabibig. May drug din inside Malacanang Complex. Tapos si Liza Marcos nawawala. Nasaan ba si madam? Nako mga kabibig, yan ang usap-usapan ngayon ng mga marites, ng mga lebak-labak with evidence mga kabibig. So una natin nalakayin itong nasaan ba si Liza Marcos? Bakit siya nawawala? Knowing na bagyo ngayon and alam mo na si Liza Marcos, 'di ba? Reserve siya, 'di ba? Isa siyang dito Auxiliary Vice Admiral si Liza Marcos on the Philippine Coast Guard. Bakit hindi siya tumutulong? Dapat sana'y nanguna si Liza Marcos, mga kabibig, sabi ng ilang netizen. Dapat the question is, ilang taon na ba ang tao na ba ang na-rescue ng USPCG Auxiliary Officer na yan? Hala, tinanong niya ni Tio Moreno. So para malaman natin ang mga impormasyon na gusto niyo malaman kung nawawala nga ba si Liza Marcos kasi hinahanap si Liza hindi ang presidente ang hinahanap ngayon kasi alam naman natin ang presidente natin sabi niya wala tayong magagawa sa bagyong yan. Sabi ni BBM, maghihintay lang tayo na humupa ang bagyo at doon na tayo nagbibigay ng tulong. Itong si Lisa. Yan ay nahanap ng mga netizens. So, nasaan ba si Lisa? Ako, hanapin natin si Lisa. Okay, ito kabibig, isang video na napanood ko kanina. Ni Robin Sweet Showbiz. Manood tayo konti kabibig ha. Okay. Patunayan ni Liza ang kanyang ranggo sa Philippine Coast Guard. Liza Marcos. So, ayon kay Tio Moreno, Liza Marcos now holds the rank Auxiliary Vice Admiral of the Philippine Coast Guard. Bicol region and other places in the country have been suffering from massive floods due to the onslaught of Typhoon Christine. The question is, ilang tao na ba ang na-rescue ng USPCG Auxiliary Officer na yan? Oy, grabe Who holds the naman. rank Auxiliary At sabi naman ni ay Edwin laging Pascual na naghahanap kay Liza Marcos. Nasaan si Vice Admiral? Nasaan ang PCG? Ay, oo nga, no? Nasaan sila? Noon sa panahon ni PRRD, ay laging nauuna ang PCG sa ground. Tinitilaan pa ng ibang kababaihan yung ibang officer kasi magagwapo, matitipuno. Ngayon, na kung kailangan na naging Vice Admiral ang First Lady ng PCG, mukhang nawawala na sa picture. I guess bumabagay lang talaga sa admin ngayon. Laging mabagal, laging nawawala, laging PR. Di ba? Nawawala ba daw di umano si Liza Marcos, mga kabibig? Nako, saan ba si Liza Marcos? Yan ang sabi ng ilang netizen. Kasi hinahanap siya, mga kabibig. Ewan ko kung nasaan si Liza. Baka busy lang din si F. Eliza Marcos. Kasi auxiliary ng PCG. Di ba? Baka busy sa pagtulong sa kanyang asawa para mag-isip ng mga strategies para matulungan ang mga tao sa Bicol at sa Naga City. Mahirap kaya ang bagyo ang nagpa-fast check sa flood control system. O, di ba, mga kabibig? At heto pa, mga kabibig ha, itong nakita ko lang ito na post, nakakatawa lang, kasi parang binabalikan ng maraming tao itong si Congressman Luestro. Oo, si Congressman Luestro pala, binabalikan ng tao yung time na sobrang sobrang proud kay Martin Romualdez. Ito pala yung video. Pero ngayong binahaan na siya ng kanyang lugar, nasaan na ba ang flood control project? Ito, nakabibig ha. Let us fast check the flood control project in the 2nd District of Batangas. Baha sa Municipality of Bauan, Batangas. Ito ha. Whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best
ever Speaker of the Congress of the Philippines. Wow! Dito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Ay, bumabagyo at bumabaha ng biyaya eh. Naging totoo, bumabaha at bumagyo ng tubig. Di ba? The best speaker in the Philippines. Wow! It is because of our dear Speaker. Oh. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Oh, kaya may AX dahil kay speaker. So palagi kayong namimigay ng mga ayuda ngayon, kaya pala walang budget na ngayon. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Wow. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Wow. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Wow. Kaya may patubig dahil ni Speaker. Kaya bumaha dahil kay speaker. Kaya hindi namin alam na saan ang flood control project dahil kay speaker ba? At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Wow. Wawa naman si BBM, puro lang speaker. Nawawala sa eksena si BBM. Si speaker lahat pala namimigay. Di ba, Kabibi? Sa panahon ng ating Pangulo, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Di ba? Bumaha talaga. Binaha nga sila. Yan ang nangyari. Binaha ng tubig at bumagyo ni Christine. Yan ang nangyari. Yan mga kabibig. Halaka. So ano masasabi nyo noon kay Luistro na bumaha at bumagyo? Bumaha nga at bumagyo at na-fast check yung mga sinasabi nila. Diba? Kasi may AX, may tupad. Tupad kung ano-ano pang ipinamimigay ni Martin Romualdez. Magpasalamat tayo kay speaker. Ngayon, magpasalamat pa ba kayo na speaker? Na-experience nyo na kung ano ang rason kung bakit bumaha yung flood control projects kasi. Hindi pa kasi pwedeng pag-usapan yan sa Congress eh. Kaya binabagyo tayo kasi pinapaalala sa atin ng bagyo, ng kalikasan, na pag-usapan nyo ang flood control project sa Congress, hanapan nyo ng budget yan, nasaan ba ang budget? Para naman pag may bagyo, ay may magkokontrol. Diba? Pero ang mga taga-Congress, ayaw niyang pag-usapan yan eh. Delikado ang topic na yan. Baka maraming sasabog, maraming mga politiko na mawiwindang sa mga pwedeng babagsak na istorya. Diba? So, patuloy pa rin ipa-fast check yung mga flood control project nyo sa mga bagyo. Diba? At ito pa. Ito ang nakakawindang mga kabibig. Na-shock lang ako ba? Sa palaging pamimigay nila ng ayuda mga kabibig, sa Luzon, Visayas at Mindanao, ito lang ang nakaka-shock. Vehicles. Ito lang. So, President, nandito po yung General Manager ng Philippine Ports Authority. Tingnan natin kung nagugutom yung mga stranded doon. Of course, nagugutom talaga As doon. of 6 a.m. po kanina, nasa 5,329 passengers po yung stranded natin and 994 vehicles. So what we have been doing po, every time naman po na meron po tayong ganitong situation, lahat po ng terminals natin sa stranded, we provide them hot meals po. No? Pero ano lang po, Mr. President, normally lugaw po na mainit kasi wala naman po sa budget po natin yan. Wala daw sa budget. So during kalamidad, walang budget ang gobyerno. Walang budget para in case may mga stranded. So, dapat, di ba? Dapat nakikita na yan eh, na posible pag may baha, pag may bagyo, of course, may maraming stranded na tao. Pero ngayon sabi niya, lugaw lang kasi walang budget at hindi na budgetan. Ano bang binadgetan nyo? Bulsa nyo? That's exactly what I was saying. Opo. But Sabi pa ni Bongbong, that is exactly what I'm saying. Wow, Bongbong, you second the motion, you agree? Presidente ka tapos you agree on his statement? Dapat sana you will react na hindi, may budget dyan. Nasaan ba ang budget? Pero Bongbong Marcos says, that's what I'm trying to say, that's what I'm trying to tell everyone na walang budget. Look. Pero pang ayuda, bilyones ipinabimigay nyo.
pupunta kayo ng Mindanao, ng Visayas, ng Luzon, pero grabe ha, 3,000 pesos, 5,000 pesos, 5 kilong bigas, 10 kilong bigas. Very simple lang maglabas ng bilyones sa isang araw. Pero kayo, you question the confidential funds of VP Sara. Wow. What we do po is we do it po out of pocket po ng mga empleyado. Wow. Out of pocket ng mga empleyado. My goodness. Ang empleyado pa nagbayad ng tax. Tapos, sa panahon ng gutom, may mga stranded, may sakuna, ang mga empleyado pang kukuha ng pera para pangkain sa mga stranded. Anong klaseng ko? Wala bang emergency funds and program funds? Nasaan na ba yun? We augment the hot meals, pero we're about to come up with our DOST ready-to-eat box. It's a day box na lahat na siya kakainin mo na lang. There are protein bars and all those stuff. Galing sa DOST. So we're about to launch it next month. Next month pa. Ngayon ang bagyo, pero ang launching next month. Paano yan? Gugutumin nyo ng stranded. So you have to let those stranded wait for a month para makakuha ng ready-to-eat box. Naku, ano ba to? Kalerte. So yun yung mas systematic way of doing it. But that's My goodness. that's something that yan ang talaga fell through the cracks Naku, na hindi natin napaghandaan. hindi napaghandaan daw ang bagyo. Nag-inform ang pag-asa na may bagyo tapos hindi kayo naghanda. Uy, anong nangyari ka, bibig? Hello, igising din Marcos. Oy. Seem to be well prepared. We have some budgeting issues. Some budgeting issues talaga. Sinabi niya, we have some budgeting issues. At least, hindi siya sinungaling this time. At least, inamin niya na may problema sa budgeting. Goodness, nasaan ba ang pera ng bayan? Ang daming insertions kaya, sinabi ni VP Sara sa DepEd at sa OVP, maraming insertions, bilyones ang ini-insert sa budget niya. Sa BICAM, maraming insertions. Tingnan nyo nga, ang 2025 budget ng OVP, kakaltasan pa nga kasi ilagay sa DSWD at saka DOH, pero ngayon, walang budget. My God. Na meron tayong napakarami ang dumadaan na bagyo. Hala, Band-Aid solution na lang. Diba? Band-Aid solution. Nako. O, yun ka, bibig. Yun na nga ang sinasabi natin. Puro Band-Aid na lang ang ibibigay ni Bongbong Marcos. Nako. Budgeting issues, gumastos nga ng 1 billion sa isang araw. Kinuha ang 90 billion sa PhilHealth tapos may budgeting issues. Diba? Tama din namang magtanong ang mga tao, bakit may budgeting issues? Every now and then, pupunta sa Mindanao si Martin Romualdez, kasama ang daming kongresistang kasama kay Martin Romualdez, pati si Senator Bong Revilla, tapos bilyones ang pinamimigay nila doon. Tapos ngayon, may budgeting problem. So, sasabihan nyo lang ang mga tao, pasensya na, hindi kami makapag-provide sa inyo ng ready-to-eat food kasi may budgeting issues tayo nga sa Pilipinas. Pasensya na, hindi ko kayo makuha dyan sa mga bahay-bahay nyo kasi may budgeting issues tayo. Pasensya na, wala mga pump boat ngayon ha. Kulang tayo sa lifeguard at mga life vests kasi may budgeting issues tayo ngayon. Yun ba ang ating isasagot sa mga taxpayers? Isasagot sa mga tao na kailangan ng tulong ngayon? Diba? Kalariki naman Bongbong Marcos. Ano nangyari yung budgeting issues? Grabe. Ay, eto na. Punta na tayo sa may nabuking. May nakitang drug den inside sa Malacanang Complex. O baka sabihin yung gawa-gawa ko lang to. Ay, eto. Basahin ko talaga sa inyo para sabihin nyo talagang hindi ko gawa-gawa at nabasa ko lang ito, ha? Ito, from Abogado PH. Drug den inside Malacanang Complex. NBI snubs suspected pusher. Another on the run. Ayan, In a shocking bust, agents of the National Bureau of Investigation, NBI,
with support from the Presidential Security Group, PSG. At buti na lang tumulong ang PSG. Raided an alleged drug den operating within the Malacanang complex, arresting a suspected drug pusher with methamphetamine hydrochloride or shabu-shabu. The suspect, identified as Edgar Ventura, alias Face, was caught inside his house at San Miguel, Manila area, just a stone's throw away from the seat of power, which is the Malacanang. My goodness. His alleged partner in crime, Francisco Soriano, alias Huntot. Basahin ko na lang kabibig ha. Kita nyo naman, hindi si Risa, oy. Ito, both Ventura and Soriano are facing complaints of violating Public Act number 9165, the Comprehensive Dangerous Act of 2002. The case has been filed in the Manila Prosecutor's Office. Timing na timing talaga to sa mga trending news ni BBM, no? Naku, anong nangyari? Oh, the location of the operation raises questions about whether the drug trade has infiltrated even the most secure corners of complexes where government hold office. Pati ba naman sa loob ng Malacanang complex, may drug din dyan? Nako, yan. Yan ang komento ng mga ito ang mga ilang komento ng ating mga basahin ko ha. Kayong mga nasa Senado at Kongreso, umupo kayo diyan. Dapat ang gagawin nyo ay pagsugpo ng droga. Suportahan nyo dapat ang tama. Hindi yung kayo-kayo ang mismo ang nagsuporta sa mga kriminal, mga buwisit kayo, sabi ni Annalisa Soyman. Papunta na tayo sa exciting na part. Ay, confirmed na po. Halang grabe ang mga design. Ito pa oh. Siguro masibak. Kaya dapat PSG, huwag sirain ng tiwala at inyong dignidad at trabaho. Sama-sama tayong ngumuwi. Asa na? Dandanang lumabas ang mga ebidensya. May mga drug lord pala dyan. Oh my God. This is a shaming part of the President BBM dahil mismo sa Malacanang, hindi sa Malacanang Palace ha. Malacanang Complex. Pabibig, parang palas din yan eh. Oo. Nakagulat ba ito? Well, the mainstream media, ibabalita kaya ito? I was wondering. At nahuli pa pala may drug din sa mismong, grabe naman to mga kabibig. So yun kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? Grabe, as in na-shock ako sa mga pasabog ngayong araw na ito. Yung mga tao naghahanap kay Liza Marcos kasi auxiliary na sa PSG. Tapos yung, yung drug din inside the Malacanang complex. Nakakabahala kaya yan. So ano ang iyong komento mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.